Kabanata. Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Umalis si Jesus sa Capernaum at pumunta sa lalawigan ng Judea, at saka tumawid sa ilog ng Jordan. Pinuntahan siya roon ng maraming tao at tulad ng dati ay nangaral siya sa kanila. Samantala may mga Pariseyong pumunta sa kanya upang hanapan siya ng butas, kaya nagtanong sila, "Pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tinanong din sila ni Jesus, "Ano ba ang iniutos sa inyo ni Moises?" Sumagot ang mga Pariseyo, "Ipinahintulot ni Moises na maaaring gumawa ang lalaki ng kasulatan ng paghihiwalay, at pagkatapos ay pwede na niyang hiwalayan ang kanyang asawa." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ibinigay ni Moises sa inyo ang kautusang yan dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit sa simula pa nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos." Pagbalik nila sa bahay, tinanong siya ng mga tagasunod niya tungkol dito. Sinabi niya sa kanila, "Kung hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, nangangalunya siya at nagkasala sa una niyang asawa. At kung hiwalayan ng isang babae ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkasala rin ng pangangalunya." Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Pero pinagbawalan sila ng mga tagasunod ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang nangyari, nagalit siya at sinabi sa mga tagasunod niya, "Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Pagkatapos, kinalong niya ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila, at pinagpala. Ang mayamang lalaki. Nang paalis na si Jesus, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong ang lalaki, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandadaya, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, sinusunod ko po ang lahat ng yan mula pagkabata." Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo, at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito, at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, "Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos." Nagtaka sila sa sinabi ni Jesus, kaya sinabi niya, "Mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga tagasunod niya, kaya nagtanong sila, "Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito sa tao pero hindi sa Diyos, dahil ang lahat ay posible sa Diyos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati mga pag-uusig.
at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Maraming dakila ngayon na magiging hamak, at maraming hamak ngayon na magiging dakila. Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaniyang kamatayan. Habang naglalakad sila papuntang Jerusalem, nauna sa kanila si Jesus. Kinakabahan ang mga tagasunod niya at natatakot naman ang iba pang sumusunod sa kanila. Ibinukod ni Jesus ang 12 apostol at muli niyang sinabi kung ano ang mangyayari sa kanya. Makinig kayo, papunta na tayo sa Jerusalem, at ako na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo. Iinsultuhin nila ako, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli akong mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Ang kahilingan ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee at nagsabi, "Guro, maihihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang kahilingan ninyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po kapag naghahari na kayo ay paupuin nyo kami sa inyong tabi, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Kaya nyo ba ang mga hirap na daranasin ko?" Sumagot sila, "Opo, kaya namin." Sinabi ni Jesus, "Maaaring kaya nga ninyong tiisin ang mga ito. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o kaliwa ko. Ang mga ito'y para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama." Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang hiningi ni Santiago at Juan, nagalit sila sa kanila. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, "Alam nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. At kahit ano ang gustuhin nila ay nasusunod. Pero hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao." Pinagaling ni Jesus ang bulag na si Bartimeus. Dumating sina Jesus sa Jericho, at nang paalis na siya roon kasama ang mga tagasunod niya at marami pang iba, nadaanan nila ang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeus, na anak ni Timeus. Nang marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Kaya tinawag nila si Bartimeus at sinabi, "Lakasan mo ang loob mo. Tumayo ka dahil ipinapatawag ka ni Jesus." Itinapon ni Bartimeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan.